Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na to with evidence. Ako po, pilit na pilit pala yung handshake. Yung shake hands, handshake, shake hands ni BBM kay President C. Pilit na pilit. Sabi ng iba, epal na epal. Siya lang talaga ang tumayo at nag-congratulate, nag-shake hands. Yung president ng South Korea, tumagilid na lang, parang there's something wrong with BBM. Naku kabibig, pinipigilan yata si BBM na gagawin yung handshake. Kasi sabi nila, in the middle of the program daw nangyari yun. Na bigla lang tumayo si BBM, na-shock daw yung ibang world leader, ay yung ibang country leaders doon, kung bakit ginawa yun ni BBM. Nako kabibig, eto ang ilang mga pictures na kung saan makikita mo talaga kung bakit na-shock lahat sa ginawa ni BBM. Sabi dito mga kabibig, alright, so they finally meet and judging by C's reaction, he's still giving BBM the cold shoulder, like when they meet in San Francisco last year. Judging by C's body's language, he views Marcos as a mere inconvenience. Meanwhile, President Lee of Sukor, sensing awkwardness, immediately looked away. Ganyan yung kabibig ha? Si BBM talaga ang pumilit. Siya ang pumunta. Diba? Tapos, ito ha, hindi kabibig ha, nangyari kabibig. Watch tayo ha. Yan. Tapos tumayo si Z, lumapit itong baka ito interpreter or ambassador. Tapos, nung wonder si Z kung bakit siya kinamayan ni BBM. Ito nangyari. Tingnan mo ang Republic of Korea. Parang na-shock siya sa ginawa ni BBM. Bakit may ganito ba? Bakit siya biglang lumapit si BBM kay President C? Ano bang meron? Diba? May video yan kabibig. Hanapin natin ang video para makita nyo talaga kung ano ang nangyari. Ito pala yung nangyari kabibig. Diba? Kinig tayo ha. Ito yung nangyari kung ano ba talagang nangyari. Ito na. ito ha. Kinig tayo. Sing for us. 노래까지 하면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다. 감사합니다. Ito yung announcing na si President Xi Jinping ang magiging host sa next APEC Summit. Tumayo yung President ng Korea, si host country siya this year. Tapos, balik upo si Jinping. Yung ibang mga leaders, hindi biglang pumunta si BBM. Nataranta yung ating ambassador yata doon. Kung ano ginawa ni BBM. Nataranta lahat. Baka nag-explain din yun ng ambassador. Sino ba yun? Diba? BBM wanted to congratulate you. It's because ikaw naging host sa next APEC. Kasi hindi part nyo ng program eh. Lahat naman nakaupo lahat eh. Tanging si BBM, I don't know. Maybe na si BBM lang talaga ang tumayo. Again. Sing for us. 노래까지 하면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다. 감사합니다. Opo. Continue the meeting. Biglang sumulpot si BBM. Nagtaka si President Xi Jinping. Bakit siya nandito? Anong? Diba? Sing for us. 노래까지. Narinig na, just wait for a moment. So it means, wala tayong magagawa kasi nandun na si BBM, nag-congratulate na. Diba? Sabi ng ilan, ano ba yan? Pa-Apple si BBM? Bakit siya nandun? Parang ano ba? He's not following certain procedure or protocol when to congratulate President Xi Jinping.
baka excited lang si BBM kasi sabi ng ibang netizen, gusto lang talaga si BBM na makipagkamay kay President Xi Jinping and he grabs the opportunity, mapicturean ng mga media para i-post na Pilipinas, para pagkaguluhan siya, para pag-usapan na, uy, okay ang Pilipinas at China, which is okay naman ang Pilipinas at China. Si BBM lang parang, may sarili na siyang pananaw tungkol sa West Philippine Sea or South China Sea, in that part. So, pero, nag-explain naman si BBM kung ano nangyari. So, panoorin natin ang explanation ni President Bongbong Marcos kung bakit at anong nangyari. Bakit siya tumayo at nakipagkamay or kinamayan niya or kinakongratulate niya si Xi Jinping. Sabi ni Marcos, it's just a common courtesy. Pero hindi pa naman part ng program na tumayo ka at makipagkamay or congratulate. Pwede after ng program. Kasi that time parang ninakaw mo ang atensyon. Gusto mong ma-highlight, gusto mong pag-usapan, 'di ba? 'Yun ang sabi ng ilang netizens. So, let's watch this video kabibig ha. Kasi parang sabi ng ilang, ano pa si PBM? Nakaw eksena naman. Ano kayong deep? It's just common courtesy. He was one of the few leaders that I make sure that I talk to everyone as much as possible. See? Galing sa bibig niya, siya ang isa sa mga leader na gusto kong kausapin. So, BBM grabbed the opportunity after introducing na ang susunod na host ng APEC Summit ay ang China, shake hands ang South Korea and China, dapat sana si Xi Jinping umupo na kasi i-continue na ang flow sa program. Ay, si BBM tumayo. Oo, tumayo at talagang nilapitan niya si Xi Jinping para mag-congratulate, which is, sabi niya, it's just a common courtesy. Kaya nga sabi ng host, MC kanina, let's just wait na matapos yung ginawa ni BBM. Kasi wala yun sa programa na may biglang tatayo, mag-congratulate. I think so. I always get something out of it there. I think I'm getting a reputation because I pick everybody's brain. What do you think about this? What do you think about that? What are you going to do about this? What are you going to do about that? And I learn a lot. But in the case of President Xi, it was very quick lang. And yun nga sabi ko, matatapos na ito. He made already his final speech. Hindi ko pa nakamayan kahit minsan in the last 2 days. Ano naman sabihin ng mga Pilipino, hindi tayo marunong. So he grabbed the opportunity. I made sure to be able to find, so habang nakaupo pa sila lahat, lumapit na ako. See? I shook his hand and the foreign minister, Wang Yi, who was sitting behind him, came and did some translation for us. Si foreign minister pa lang yun. Si China foreign minister pala yun. Opo. So, yun po mga bibig, pina-interpret. Kasi, shock si President Xi. Bakit siya nag-congratulate? Anong nangyari, di ba? Pero lang sa kanya, congratulations. I hope we look forward to doing a lot of good work with you as APEC chair. He said, thank you. That was it. It was really not very much. So yun pala, Habibi, planado na talaga niya na kailangan makamaya niya si Z. Kailangan magkaroon ng istorya na makamayan man lang niya, makausap lang niya. Kasi media, sayang naman ang oportunidad, di ba? And BBM is planning to invite si President Xi Jinping sa next na ASEAN Summit. Kasi sa Pilipinas to di ba? Yun mga bibig. Ay nako. So, planado talaga niya ang every steps na pupunta doon. May mga, anong sabi niya? Ay, again balikan natin kay bibig, anong sabi ni BBM? Ang sinabi ni BBM is, may mga pinaplano siya ng mga leaders na dapat niya makausap. Ano kayong deep? It's just common courtesy. He was one of the few leaders that I make sure that I
I talk to everyone as much as possible. I always get something out of it there. I think I'm getting a reputation because I pick everybody's brain. What do you think about this? What do you think about that? What are you going to do about this? What are you going to do about that? And I learn a lot. But in the case of President Xi, it was very quick lang. And yun na nga sabi ko, patapos na ito, matatapos na ito. He made already his final speech. Hindi ko pa nakamayan kahit minsan in the last 2 days. Baka naman sabihin ng mga Pilipino, hindi tayo marunong. But, so I made sure to be able to find, so habang nakaupo pa sila lahat, lumapit na ako. I shook his hand and the foreign minister, Wang Yi, who was sitting behind him, came and did some translation for us. Sabi ko lang sa kanya, congratulations. I hope we look forward to doing a lot of good work with you as APEC chair. He said, thank you. That was it. It was really not very much to it. Talaga yung makamayan, it's really a plan. Ito ha, na-share ko na ito sa inyo, yung mga nangyari. Tapos yung reaction ng South Korean President, mga kabibig. Ito yung reaction. Dito makikita kung gaano ka-plastic. Pagkatapos niyang binanatan ang China, siya pa kung kusang lumapit at nakipagkamay. Kayo na ba ang ibang agad na naipaisip niyo, may bibig, ayaw ng away. At lumingon pa nga ang Korea, kakahiya. Lumingin sa katabi yung Korean, sabi niya, baka lalapit ang atin yun na CR. Lingaw ang South Korea, wala daw siyang nakita. Ito yung yata yung araw magiging pro-China, ano na yung ubos na ang panyo sa corruption. Hanap ng paraan. So sabi yung iba, ano na ngayon, Claire Castro, sabi mo, ang mga Duterte pro-China, paano yan si BBM pro-China na ba yan? Ganun talaga daw ang pulit. Tingnan mo si Republic. Diba? Parang, ano nangyari? Bakit siya lumapit? Bakit siya nag-congratulate? Part ba ng programa, pwede naman gagawin niya after the program, diba? Yung sabi nga ni BBM, kailangan ko makamayan to. Kailangan ko talagang maipakita sa buong Pilipinas na meron kaming at least a moment namin ni President Xi Jinping, diba? Mga kabibig. Hindi mo na ma-auto si Xi Jinping, kahit anong gawin mo ang pambabalimbing, aral na yan kay Trump pala. Kita mo yung taripa ni Trump, ganun ang mga may bayag na presidente. Lahat ng mga farmers ng Amerika umara sa ginawa ni Xi. Kasi lahat ng orders, ano nangyari? Ito naman, habol si Trump. Diba? BBM is really different. He approached Xi Jinping of China and shake hands with him. He's a very professional person. So I'm impressed by his heart. He's a great president. Okay naman. Pero nasa maling parte ng programa. Nahinto nga ang programa dahil sa paglapit ni BBM. Nahinto. Diba? Expression ni Xi Jinping, sige utang ka, ikaw sa akin tapos bigla ka isang-isla nila. Si Korea mukhang para yung tropa ng sabing, yari ka dyan, pre, utang yan. Ay, nako, yan po ang mga komento ng ating mga netizen recording dito. So, ano ang iyong komento mga kabibig? Well, Bibing is trying his best na talagang makuha ang atensyon ni Xi Jinping. Sinabi naman niya na, chance ko na to, na malapit na kasing matapos ang APEC, tapos wala pa kaming moment ni Xi Jinping, tapos mag-speech si President Xi Jinping, so after niya, aalis na yan. So wala talaga siyang moment. So ang ginawa niya, kahit hindi parte ng programa, tumayo siya, lumapit siya. Kaya nga, yung ambassador nandun lumapit. Kasi shock si Xi Jinping, bakit siya nandito? Bakit niya ako kinamayan? Ano ba nangyari? Ay, naku, BBM. Talagang ewan ko. Kailangan talagang show. The show must go on. Must goes on. Go on. On. So yun lang po kabibig ang ating labis libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga labis trending news natin pag-usap-usapan. Kaya kabibig, sa iyong palagay, okay lang ba yung ginawa ni BBM na wala sa flow ng program, tumayo, nakipag-shake hands na congratulate, or sabi na iba, okay lang yun, very humble si BBM eh. Talagang, it's a matter of courtesy yun eh. Talagang nagpakumbaba si BBM.
Sabi ng iba, may panahon naman kung saan pwede magpakumbaba ka. Pero sana sumunod ka sa totoong programa. Kasi sumingit ka sa programa. Nagpa-epal ka sa programa. Ninakawan mo ng highlight si President Xi Jinping. Dapat sana, that time, ay mag-speech na siya. Kasi na-introduce na siya yung host for the next APEC. Tapos nagkamayan ang South Korea and China. Tapos uupo si Xi Jinping. Dapat sana mag-speech siya. Biglang lumapit si BBM. Inaputol. Diba? So yan kabibig ng ating Midas Living for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.